Okay, so good day, and now we're back for our second video in relation dun sa mga Disney princess po, okay? So mayroon po kasing nag-tag sa akin, or hindi po tag, may nag-spam sa comment section ko sa TikTok na humingi po siya na nagre-request po siya ng isang video kung paano daw ba mag-comment or mag-criticize talaga ng mga public figures, public officials natin na hindi po sila makasuhan ng libel or cyber libel, okay? At since ang dami pong na-trigger dito sa mga Disney princess ngayon, sa quote-unquote Disney princess, explain ko po sa inyo kung ano ba talaga yung libel, cyber libel, at kung ano ba yung dapat yung gawin para hindi po kayo makasuhan ng mga cases na yon. Okay? So una-una po, tandaan nyo, this video po is just for general information and for awareness purposes, okay? Hindi po to legal advice directly sa inyo, the viewer na nanonood, kasi baka po makasuhan kayo bigla tapos ako sisihin nyo, okay? Ako po, I am just explaining what libel and cyber libel is, ano po yung right to free speech and its limitations, okay? So hopefully, klaro po tayo dyan. Nakailang ulit na po tayo dito, but again, I will still be explaining it para mas klaro po talaga yung discussion natin. So libel and cyber libel po, this is the crime of you trying to besmirch the reputation or the honor of another individual with malicious intent, okay? So kung sa Tagalog pa, ito po yung paninirang puri ng reputasyon or ng honor po ng ibang tao na meron kayong malisyosong intent sa paggawa na yon or sa pagsabi po ng statement na yon, okay? And ang isa pa pong kailangan natin tandaan talaga sa libel and or cyber libel, kahit po totoo yung sinasabi nyo, posible pa rin po kayong magkaroon ng criminal liability kasi yung pinaka-essence nga nito is yung paninirang puri ng reputation or ng honor with malicious intent. So kahit po totoo yung sinasabi nyo, pero obvious na gusto mo lang talaga siraan yung tao, may liability pa rin po kayo. Kasi sa ganyang situation po, ang proper po dapat dyan ay pumunta po kayo sa korte para i-exercise niyo yung karapatan ninyo in the proper venue. Okay? Hindi po kasi proper venue yung out in public, out in social media, na dun po kayo magrereklamo, panay-reklamo ninyo na to the effect masisira na yung reputation or yung honor of another person. Okay? So yan po yung libel and or cyber libel laws natin at present. So kung tatanungin po ninyo ako kung pabor ba ako doon, aminin ko po sa inyo, meron din po akong issue sa libel laws natin na yung sa current setup po ng libel laws natin. Pero since ganyan po yung setup at present, kailangan po natin yun siya sundin para hindi po tayo makasuhan ng libel and or cyber libel. Okay? So tandaan po ninyo dun sa elements of cyber libel or libel, in-emphasize ko po dun na merong malicious intent, di ba? So kung wala po kayong malisyosong intent para manira, in short, you are just giving a fair commentary, an objective commentary, a critical commentary of actual events, actual actions of those public figures, hindi po yan siya libelous na statement, okay? Tandaan po ninyo in libel and or cyber libel, important po kasi or an essential element po kasi yung malicious intent, okay? So kung totoong sinasabi mo naman tapos ginagawa mo lang siya, let's say for informational purposes, for awareness purposes, hindi po yan siya automatic na mako-consider as a libelous statement. Okay? As long as you are doing it in good faith with a valid reason, hindi po yan automatic libelous kahit nasabihin mo siya out in public. Okay? So again, tandaan po natin, dapat po wala kayong criminal intent or malicious intent to make defamatory statements or to make libelous statements in public para po walang liability for libel and or cyber libel. Okay? Pag yung subject matter po ng statements natin ay public officers or public figures, pwede po natin sila i-criticize in relation dun sa mga public actions nila. Okay, so kung let's say yung isa pong government employee or isa pong public officer o sabihin na natin isang congressman na kita siya or nagkaroon talaga ng action from the investigating body natin na pinipinpoint siya na meron daw siyang Corrupt Practices Act. So kayo po, pwede rin kayo mag-comment dun na may Corrupt Practices Act si congressman, di ba? You are just making a fair commentary po in relation dun sa public actions niya, dun sa official functions po niya as a member of Congress. Okay? As long as you criticize po the issue or yung trabaho po niya as a congressman, wala pong problema dun. That is not a libelous statement. However, kung personal attacks na po yung gagawin ninyo, ibang usapan na po yun, di ba? So, kung example, sabihin po natin na si congressman na ganyan, madami yan siyang kabit kasi corrupt yan siya, ibang usapan na po yun. Hindi na po related yung pangangabit
bit dun sa function naman niya as a congressman. Okay, so yan po yung difference ng isang personal attack from an objective criticism of his government function as a member of Congress. Okay, tapos for public figures naman, similar lang din po yan. Kung meron po silang nilabas out in public na mga actions sila, let's say meron pong mga vloggers na pinapakita po nila sa social media nila na they are buying luxury goods, luxury items, and luxurious travels, yun po, pwede rin kayong mag-comment dun sa mga actions sila na ganun as long as hindi po kayo mamersonal. Again, ang simplest way ko lang po para ma-explain to, as long as you stick po to the issues, to the facts, and you make a critical and a smart and in good faith observation or commentary, hindi po yan siya automatic na magiging libelous statement. Okay? Sabihin natin, again, si Vlogger A, meron po siyang mga luxurious travels. So sabihin lang natin, ay grabe naman to si Vlogger A, travel ng travel. Saan kaya nanggagaling yung funds niya? Question mark. Pag ganyan po, hindi po siya automatic na libelous statements kasi you're just making a curious question, di ba? Kung ano kaya yung source of funds itong mga luxurious travels niya. And since nilabas naman nila out in public yung mga ganong luxurious travels po nila, yung luxurious purchases, then we have the right to question everything that is related to that action. Tapos asking po kung saan yung source of funds, wala namang malicious dun, diba? Curious lang naman tayo. Paano ba nila na-afford to? Kasi of course, tayo po as an individual, gusto rin natin umasenso sa buhay, diba? So kung malaman natin kung paano sila umaasenso ng ganun, baka po makakuha tayo ng mga tips kung paano ba umasenso at umunlad sa buhay para maka-luxurious travels tayo and makagawa ng mga luxurious purchases. Okay? So that is one example po. Okay? And then another example pa po, ngayon punta naman po tayo sa public officer side. So ito po, bigyan ko example. Grabe si Congressman A, no? Ang dami po niyang luxurious watches. Paano kaya niya na-afford yan, yung mga ganyang luxurious watches? So yan po, that is also a legitimate query lang po or an honest or a good faith question considering po he is a public officer. At pag public officer ka po kasi, you have the duty, you have the moral and ethical duty to live a humble and simple and modest life. Okay, nasa constitution po natin yan mismo. So therefore, kung tayo po, the taong bayan, nakita tayo ng mga luxurious purchases from these congressmen, pwede naman po natin tanungin yan kung paano nila na-afford yan. Kasi hindi naman yun automatic na may malicious intent tayo porque we're just asking, di ba? Of course, we just want to clarify kasi as a public officer, you have the constitutional duty to live a simple and modest life. And if you are displaying a luxurious lifestyle, edi pwede natin questionin yung circumstances surrounding that luxurious lifestyle po ng isang public officer natin. Po nanonood, tandaan po niyo, this is just for general information and awareness purposes, okay? Pag kayo po makasuhan, wag niyo po ako sisihin. But at the end of the day po, ang pinaka-important talaga na tandaan ninyo, kung magko-commentary po kayo, always be a responsible critic and a responsible observer. Wag po kayo magpadala sa emotions ninyo, di ba? Tandaan lang po natin yung kasabihan na when emotions are high, intelligence is low, okay? Kung sa Tagalog pa, kung emotional ka, bobo ka. Okay, yan po yung simplest way to explain that. So again, if you are emotional, galit po kayo or happy kayo, try to avoid or making rash decisions or rash commentaries kasi baka po maging libelous na yung mga statements na yon. Okay, so hopefully klaro po yan. Hanggang dyan lang po muna yung video natin for today. If you like more legal educational videos sa current events, subscribe lang po kayo sa akin sa YouTube and until next time, see you all po. Bye-bye!